Aking kamay. Ay papunta sa impyerno. Kumain ka na. Ginoo, ang tao na nais mong makita, ay nandito na. Bakit siya bumalik? Akala ko hindi na siya makababalik dahil sa iyo. Nawawala ang dangal namin sa pamilya. Kailangan mong umalis ngayon sa Yancheng. Huwag ka nang bumalik magpakailan pa man. Sinasabi nilang may kasalanan ako. Hindi ko hahayaang sirain ni Song Chuangshu ang magandang pangalan ng Shen pamilya. Dahil lang sa nagustuhan ko ang kuya ko. Maligayang pagbalik, Xiao Jiyu. Maligayang pag-engage, naway magtagal ang kaligayahan, kapatid ko. Nag-engage na siya. Ito ang regalo na ibinigay mo sa amin, di ba? Sa engagement party, regalo lang para sa lalaki. Hindi ba ito nagpapakita ng kawalang tiwala sa kasal na ito? O kaya ay para sa magiging asawa sa hinaharap? May reklamo ka. Sa tingin ko, sinasadya niya lang yun. Di pa rin sumusuko ang masamang loob. Sa araw ng kasal ng pamilya natin, anong kalokohan yan? Narito si Xiao Shuai. Magpipili ng regalo, mag-iingat. Hindi ba mas lalo akong walang maipagmamalaki? Hindi ba yan si He Xiao Shuai? Si He Xiao Shuai nga. Kuya, bakit ngayon ka lang dumating? Sobrang gusto ko ang baril na ito. Tunay ngang naaalala mo pa. Paano naman si kapatid na si Shuangshu? Ano ang gusto mo? Sa mga taon na ito, hindi pa rin siya nagbago kahit kaunti. Nadumihan ng lipstick. Ikaw si his housewife. Mukhang naaalala pa rin ng maliit na prinsesa ako. Napakasaya ko naman. Aalis na ako muna. Kaya, talagang gusto mo ang kuya mo. Mula pagkabata, iniwan ako ng pamilyang Song. Si kuya ang nag-alaga sa akin, bilang kanyang kapatid na babae. Siyempre, gusto ko siya. Nagtatago ang tingin. Nakatingala ng bahagya. Natatayo ang balikat. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Maliban kung mapapatunayan mo sa akin na hindi mo gusto ang kuya mo. Paano mo gustong patunayan iyon? Ang kuya ko ay palaging kuya ko, at ngayon ay nakuha na rin niya ang sariling kaligayahan niya. Bakit kayo isa-isa laging nagtuturo sa akin na maging babae ko? Naniniwala ako na hindi ka nanganganib sa akin sa tungkol sa pinsan ko. Kasinungalingan. Para sa akin, isa kang dayuhan. Wala akong dahilan para ipilit sa iyo na maniwala. Tumawag ang ospital para sa dalaga. Sinabi na muling bumalik ang sakit ni Ginang. Xu Yang, pumunta sa ospital. Maliit na bata. Naghintay ako na hanapin mo ako. Sinamantala ni Chen Peiran ang sakit ko, at kinuha ko bilang pangulo ng Flying Snow Reading Club. Nakipagtulungan pa siya sa pamilya Zing para pasimulan ang kaguluhan ng mga estudyante, kaya naaresto ang mga kaklase ko. Tungkol sa Flying Snow Reading Club, kung may maitutulong ako, sabihin mo lang sa akin. Kailangan talaga kita sa bagay na ito. Yung mga estudyanteng naaresto ko, nasa kamay ni He Jia, anak ni Commander He, kaibigan ng kuya mo siya. Sinasabi mo nga, si He Tingzhou. Yung palabas ngayon, parang sobrang tagal na kumanta, ha? Pakihingi po sana ng tulong. Nais kong makipagkita kay He Xiaoshuai. Pumunta, kay He. Pumunta. Hindi tinatanggap ang mga bisita si Xiaoshuai, HMP, Ting. Akala ko si Xu Yang ay nag-imbita ng isang estatwa. Anong malaking Buddha ba iyon? Hindi ko inasahan na ito ay isang. Sabihin mo sa iyo na makakapagligtas sa mga kaklase sa book club. Ako lamang. Pakiusap, ipaalam mo, sabihin mo na.
Si Song Shuangshu ang humahanap sa kanya. Kilala mo ba talaga si He Xiaoshuai? Matagal na kaming magkakilala. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Woting sa Yancheng? Hindi naman talaga kilala kung isang panig lang. Alam mo ba kung sino si He Tingzhou? Alam mo ba kung sino ang tatay niya? Alam mo ba kung sino ako? Walang kwenta kung alam mo man o hindi, si Xiaoshuai He. Hindi basta-basta makikita ng kahit sino. Miss Song, pakiusap, pasok po kayo. Ay. Si Feirin. Ay. Mali ang sinabi mo. Wala akong ina. Matagal nang pinatay ng mga tulisan ang ina mo, bago pa man siya ginahasa. Sa lungsod ng yan, sino ba ang hindi nakakaalam? Ikaw ay may ina ngunit walang nag-alaga sa'yo. Isa kang tunay na, lupang anak na ulol. Pinagsalita ka ng sobra. Nandito na si Shuangshu. He Xiaoshuai. Bakit hindi mo na siya tinatawag na Ting Shouge? Ting Shouge. Kakasindak lang kanina. Ito ang unang beses kong makita ang tatlo. Pasensya na at napatawa ko kayo. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ano bang nakakatakot kay Kuya Tingzhou? Mukhang matamis naman ang dila mo. Sige, sabihin mo, anong kailangan mo? Talagang diretso si Kuya Tingzhou, kaya't diretso na ako sa punto. Gusto ko sanang humingi sa iyo, ang mga estudyante ng Flying Snow Reading Club na dumaan sa likod na pintuan papunta sa akin. Ikaw ang una. Ngunit, para sa iyo, isa lang akong estranghero. Sabi mo nga iyon, di ba? Nagalit lang ako. Hindi iyon mahalaga. Pero masakit talaga ako. May kaunting pagkakaiba ang mga estranghero at pamilya, pero ikaw ang kuya ko, si Tingzhou. Huwag ka nang magalit. Hindi ako nagagalit, pero ang tao. Hindi ko rin siya pakakawalan. Maliit na prinsesa. Wala kang gaanong karangalan sa akin. Yung kuya ko. Sabihin mo na lang sa kanya na siya ang lumapit sa akin. Hindi naman niya ako iniisip na kakalaban ng kanyang pinsan, di ba? Kaya ayaw niyang tumulong sa akin. Pasensya na, Tingzhou. Kuya, ako ito. Pumunta ba ako para hanapin si kuya? Oo, naghahanap ako ng tulong mula sa kanya. Yung tungkol sa pagtulong, sabihin mo na lang sa kanya ng personal. Pumunta ka dito, dito. Xiao Jiyu, bakit ka nandito? Parang sinasabi nila na tutulungan ka nila sa isang bagay. Wala na, naalala ko na, may paraan na ako. Kuya, ate, pasensya na kayo.
Ngayon, ano ang gagawin ko? Siya ay masalimuot ang isipan. Sa aming pamilya Song, hindi siya tinatanggap kaya't palagi siyang nananatili sa bahay ni Shen. Kapag may pagkakataon, hinahabol niya si Shen Yu at hindi siya titigilan. Magkapatid na magkaugnay si kuya at ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kapal ng mukha talaga. Si Shen Yu hindi yung tipo. Alam mo kung ano siya. Kung hindi, akala mo ba, bakit niya dadalhin sa tabi niya? Isang batang babae na walang kamag-anak o kakilala. Sa kanya, siguro gusto lang niya ng ganong klase. Ay, talaga namang ganyan. Oy, Frost, sabi ko na matagal ka nang hindi bumabalik. Miss na miss kita talaga. Akala ko pa naman. Nasa labas ka na pala. Ikaw. Sarili mong bibig, ay block mo. Kamakailan lang ay malaking araw para sa kuya ko. Ayaw kong maging malungkot siya. Kung hindi, hindi lang isang sampal ang mangyayari. Napakadali lang nito. Song Shuangshu, ako si siya. Kailangan mo. Kuya Tingzhou. Itong palo. Balang araw babawiin ko rin sa'yo. Ay nako, nakakatakot talaga. Hindi mo ba gustong patayin ako? Ako nga, kumain lang sila ng maliit na cake. Bago kumain ng cake, para bang isang pambungad na sampal para magising. Hindi ka siguro pumunta para humingi ng tulong sa kuya mo, at nabigo rin. May sama ng loob ka pero walang mapagsabihan. Tiyak na si Kuya Tingzhou ay parang may superpower sa paghula, pero sa katayuang ganito ko, anong karapatan kong magalit? Pero iyon lang naman ang sinabi nila kanina. Hindi ko na kaya pakinggan pa. May iba ka pa bang paraan ngayon? Kuya Tingzhou, alam ko. Sa tingin mo, yung mga estudyante ay mga rebelde lang, pero sila ay tunay na inosente. Ang senior kong si Shuyang ay may ebidensya. Maaaring patunayan na sila ay ginamit ng pamilyang Zing. Matagal nang magkaaway ang pamilyang He at Zing. Ang tatay ko at ang matandang Ginoo Zing, isa ay bagong mayaman, ang isa ay veterano. Kung sila ay may kaugnayan sa pamilyang Zing, mas lalo ko silang hindi pwedeng palayain. Kaya, paano ka naman papayag? Paano kung hindi ako pumayag kahit ano paman? Ako. Ay. Hindi mo ba, nais na pakainin din ako ng cake? Pinatatakot kapag hindi tumutulong. Para sa dangal ng kuya mo, hindi na kita papagalitan ngayon. Ikaw, bumalik ka at sabihin mo sa kuya mo, na may utang akong pabor sa akin. Nang aapi ka, huwag mo akong akusahan Ikaw. Kung ayaw mong tumulong, ayos lang. Ikaw na ang may oras. Baka naman sobrang pinahirapan mo yung batang babae. Yung mga malapit sa akin. Lahat ay nag-iingat sa akin. Ayaw tumulong. Lahat ay gustong mang-api sa akin. At may isang grupo na naghihintay na makita ang aking kahihiyan. Salamat. Sa kalye, kahit maglakad lang ay pwede nang ma-sprain. Gusto mo bang tawagan ng kuya mo para hanapan ka ng baby basket? Ihampas ka. Pasensya na, He Xiaoshuai. Nakapagbigay ako ng abala. May kailangan, Getting Joe. Walang anuman, He Xiaoshuai. Nagmamasid ang puso ng tao. Umalis ka na muna. Bakit mo pinipilit ang kapatid? Mayroon bang kaunting pakiramdam na parang kuya? Hindi naman niya ako tinawag na kuya. Kuya Tingzhou. Ay, Shuangshu, nakababatang kapatid. Ang late na. Delikado ang uminom mag-isa sa labas. Tara na. Kasama ko pa ang kuya mong Tingzhou. Maglalaro tayo ng cards. Kulang pa tayo ng isa.
Mukhang hindi na lang. Ginoo Li Xiaoshuai, si Mo Shuyan ay isang sikat na mga awit. Di ba araw-araw nakapalibot siya sa'yo? Bakit wala si Jinbei ngayon? Di ko alam. Ikaw talagang niloko mo ako sa pagmamahal ko sa'yo. Kung hindi naman ako tapat. Oo, kapatid, dumating ka na rin dito. Sa edad na dapat magmahal na. May nobyo ka ba sa abroad? Sinong amoy-amoy na dayuhang bata yan? Kamukha ba siya? Bakit hindi mo siya dinala? Ipakita mo sa amin pareho. Hati na. Nagbibiro lang kami. Ilan na ang napalaruan mo? Kuya Tingjo, ilang beses ka nang naglaro? Tingnan mo, Kuya Tingjo, ilang beses ka nang naglaro? Hindi ako naglalaro ng lalaki. Ate, kung makukuha mo ang totoo mula sa kanya, humahanga ako sa'yo. Pero, ikaw ay bagong balik kung anong klaseng lalaki ang gusto mo. Sabihin mo lang kay kuya, hanapan kita ng mabuti. Lalaking gusto ko, ako. Malambing. Sopistikado. Palaging puno ng pasensya sa akin. Gusto ko yung mayabang at walang pakialam. Oy, yan ang sinasabi mo. Di ba't si Kuya Tingjo yan? Narinig mo ba? He Xiaoshuai. Sabi ni Guangxo na gusto ka niya. Paano mo nasabi yan? May crush siya sa akin. Huwag mo nang isipin yan. Hindi ako nakikipaglaro sa mga kapatid ng kaibigan ko. Kahit sino pa ang may crush sa akin, imposible. May crush siya sa'yo. Ang galing. Ang lakas. Pwede, ulit-ulit. Naiinis ako sa love life ko. Pero Kuya Zifeng, kung may kilala kang bagay na bagay, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko talaga ng isang kasintahan. Anak, huwag kang mag-alala. Kahit na mahirap makahanap ng tulad mo, tulad nitong Joge, hindi masyadong madali. Pero susubukan ko pa rin, Kuya. Ganyan. Para hindi na lang magdulot ng problema sa kuya ko, nang hindi sinasadyang magdulot ng problema sa akin. Sister Frost, pakisuyo na lang na ihatid mo na pauwi. Umalis na. Kaya ko na mag-isa. Bakit? Gabi na, malamig, baka manakit ako. Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ayaw mong sumakay sa sasakyan ko para ihatid kita pauwi? Ako. Kulang ka sa lalaki. Uuwi na ako. Tinutokso kita. Hindi ba ikaw ang nagsabi niyan? Hayaan mong patunayan ko. Wala akong banta sa pinsan mo. Maghahanap ako ng lalaki para makipag-date. Para patunayan na hindi ko na iniisip ang kapatid ko. Okay na ba yon? Sige, makipag-usap ka sa akin. Seryoso ka ba? Anong sinabi mo? Makipag-usap ka sa akin. Narinig mo ba? Nabanggit mo na ito dati. Anong balak mong gawin sa akin ngayon? Gagawin kitang babae ko. Maging ginan ako ng kapatid ko. Anong iisipin ng iba? Wala kang kinalaman dito. Paano wala akong kinalaman? Ito ay tungkol sa kaligayahan ng pinsan ko. Sa buong buhay niya, bilang kanyang pinsan. Hindi ako pwedeng walang kontribusyon. Hindi ito tama. Tungkol sa bagay na ito, mas mabuti nang huwag ka nang makialam. Maaaring magdulot ito ng hindi kinakailangang problema. Ayokong magkaroon tayo ng ibang relasyon. Anong relasyon ba natin? Kuya Tingjo. Hindi ako natatakot magsabi ng totoo sa'yo. Hindi ka lang kaibigan ng kuya ko. Ngayon, ikaw pa ang hukom ng Flying Snow. Ang pinakamatalik kong kaibigan. Ako ang namamahala ng Fly Snow Book Club. Hindi ko magagawa iyon. Habang tinitingnan ng kanyang mga paghihirap, wala akong magawa. Kailangan ko ring makipag-ugnayan sa mga taong huhusga sa mga estudyante ng book club. May iba pang koneksyon. Talagang mahalaga siya sa iyo. Nung bata pa ako, naiwan ako ng aking tunay na ina, kaya may takot ako sa salitang ipinadala. Mayroon akong psikolohikal na anino. Noong ako ay unang ipinadala sa ibang bansa, napakababa ng aking kalagayan. Si Shuyang ang palaging kasama ko. Sa mga pinakamasalimuot na panahon, kaya ngayon na siya ay nahaharap sa hirap. Hindi ba dapat tulungan ko siya? Salamat, Shuangshu. Para saan ang pasasalamat? Pinalaya ni He Xiaoshuai ang lahat ng mga kasama sa book club. Lahat sila. Wala na talagang masasabi si Chen Peiran ngayon. Totoo yan. Ayos yan. Pero paano mo nagawa iyon? Sabihin mo na sa akin. Ewan ko rin.
Marami na akong beses na nilapitan si He Xiaoshuai. Palagi niya akong tinatanggihan. May lalaki ka na pala, at sundalo pa. Siya pala si He Xiaoshuai. Babalikan ko siya mamaya kapag nakasakay na ako. Anong sabi? SHH. Ginoo He, ang batang matapang, ang sama ng ugali mo. Sinasabi mong hindi ka tutulong. Hindi, ngunit ilalabas pa rin niya ang tao. Nanghihiram na naman siya ng damit mo. Hindi ba siya para sa'yo? Ay nako, tinutulungan lang niya ako dahil sa kapatid ko. Oh, kung may silbi ang kapatid mo, dapat ayun na siyang tumulong mula sa simula. Kung hindi mo pinaniniwalaan ang kutob ko, kapag maghuhugas ka ulit ng damit, subukan mong magpasiklab. Siguro gusto lang niya akong lokohin. Mayroon bang bagay na pwedeng subukan? Hindi posibleng. Congratulations, Miss Song arrives with Xiaoshuai He. Kuya Tingzhou, nandito na ako. Kuya Tingzhou, nandyan ka ba? Kakaiba. Bakit hindi ka nagsuot ng maayos na damit? Nasa sariling bakuran ko naman ako. Ano ang pakialam mo sa suot ko? Ikaw pa nga, bakit ka nandito? May crush sa akin. Gusto mong umakyat sa kama. Paano nagkaroon ng ganito? Kapal ng mukha at walang hiya. Nandito ako para, salamat sa pagpapalaya sa mga estudyante ng book club. Tandaan mo, may utang ka sa akin. Tingnan mo, Kuya Tingzhou, nalaban ko na yung damit na pinautang mo noong nakaraan. Ibinabalik ko na sa'yo. Hindi ako sanay magsuot ng damit na nasuot na ng iba. Kuya Tingzhou, ibabalik ko na talaga sa'yo. Mahigpit ang kuya ko. Ilagay mo na lang doon. Opo. Kuya Tingzhou, kung wala kang ibang gagawin, uuwi na muna ako. Pwede bang makadaan? Ang natural ng pagkakabagsak mo. Ang sarap ba? Pasensya na. Hindi ba ikaw ang humawak sa akin? Hindi ako namumula. Bakit ka namumula? Hindi ko sinasadya. Nangyari lang iyon nang hindi inaasahan. Pasensya na, ayos ka lang ba? Sabi mo hindi sinasadya. Kung ganun ang tingin mo sa pang-aasar ko, mas mabuti pang maging prank ka na lang tayo. Hindi siya talagang magiging ganun sa akin. Hindi. Hindi posible. Si Xiao Jiyu. Anong ginagawa mo dito? Ako. Pumunta ako para kay He Tingzhou, may konting bagay. Oh, ayos lang yan. Nais ko sanang imbitahan ka. Pupunta ako sa salo-salo na inorganisa ko at ng kuya mo. Kamakailan, hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya hindi na lang ako sasali sa kasiyahan. Xiao Jiyu, dapat kang pumunta pa rin. Kung hindi ka pupunta, magiging malungkot ang kuya mo. Sige, pupunta ako. Ang laki ng galang mo. Ate, may parusa ang mga late, 3 baso. Kayo lahat. Ako rin nahuli. Walang problema siguro, di ba? Umupo ka na, kuya. Hindi naman hindi nagsusuot ng damit niya. Ikalawang beses na ba, sa mga bisita na narito. Sana ay nag-enjoy kayo sa pagkain at inumin ngayon. Tara, mag-toast tayo. Dahil ang mga narito ay mga kaedad lang, maglaro tayo ng isang nakakabighaning laro. Ano sa tingin nyo? Sige. Sandali lang, bibigyan ko kayo ng isang numerong card. Yung makakakuha ng Ghost King, maaaring utusan ang kahit sino na may hawak na numerong card. Sa mga tao na may hawak ng card, kumusta, kahit ano, kaya ko, ang mahalaga ay masaya ang lahat. Sige, ako na ang maghahati ng baraha. Sige. Sige, Ginoong Shen. Ngayong laro ngayon, hindi ka ba mag-aalala kung may isa pang tao? Si Zing Daxiao yan, magpakasaya ka. Hindi ba si Zing Zuya iyon?
Siya lang ang tanging apo ni Commander Zing. Itong batang ito, kilala bilang ikalawang anak na mayaman sa Yancheng. Dahil sa kanyang lolo at kay Commander Lee, nagmamay-ari siya ng maraming kapangyarihan. Laging paborito sa itaas. Kaya niyang gawin ang lahat, kaya siya nakakainis at kinamumuhian. Kaya siya nagagalit agad. Sabi pa nga niya na gusto niya raw si ate ko. Huwag matakot, Xiao Jiyu, nandito si Kuya. Ako ang panalo, swerte ako, nakuha ko ang Joker, kaya ganito, maglalaro tayo ng malaki. May hawak na card number 3. Ibinibigay ko ang card number 4. Sino ang may card number 3? Kuya Yu. Yung ika-4. Kuya Yu, isa ito. Magandang pagkakataon ito para ipakita ang pagmamahal kay Mrs. Halik. Isang halik pa. Shuyu, oy, kapatid na Feng, oy. Nakikita kong patuloy kang nag-aabot ng baraha. Medyo mahirap. Magpahinga ka na. Mas mabuti siguro. Ayos lang, kapatid. May malasakit ka. Ikaw na. Ay nako. Nakuha ko pa nga ang Joker. Gamit ang bibig. Pakiusap, gamitin ni numero 1 ang bibig para hawakan ang sarili niyang mga baraha. Ipadala sa 2 tao sa paligid mo. Oy, ate. Nung nagbigay ako ng baraha kanina, pero nakita ko, ikaw ang number 1. Huwag kang magdahilan. Sa tingin ko, maglaro tayo. Huwag naman masyadong sobra. Dahil nandito tayo at naglalaro, dapat may tapang tayo na maglakas loob. Kapatid na si Shuangshu, kung talagang hindi na kaya, kung talagang hindi, handa ka rin tumulong, Ginoo. Amoy ng mga gardenia. Tiyak na yon ang pinaghuhugas ko. Salamat, Brother Ting Joe. 2 beses na ako. Kahit si Xiao Shuai he also help you. Swerte ka talaga. Sa amin pa rin si Xiao Shuai. May tapang ka talaga. Isang tunay na lalaki. Tularan siya ng lahat. Ulitin mo. Miss Song. Ito ang iyong sabaw para sa hangover. Hindi mo na kailangang suportahan ako, kaya kung umuwi mag-isa, Miss, ako na ang mag-aalaga sa iyo pauwi. Hindi dito ang kwarto ko, saan mo ako dadalhin? Ting Joe, tulungan mo ako. Nakain ka ng maruming bagay. Ting Joe. Matutulungan mo ba akong tawagan ang kuya ko? Hindi ka matutulungan ni kuya mo sa ganito. Pwede mo ba akong samahan sa ospital? Hindi rin makakatulong ang ospital sa'yo. Tama nga. Kung pupunta ako sa ospital ng ganito, sa susunod na araw, lahat sa buong syudad ng yan, ay malalaman na, kahit na ako ang biktima. Pero, ako rin ang mahihiya at pagtatawanan.
Para sa'yo, ang dangal, ganun ba kahalaga? Hindi. Hindi lang ito tungkol sa akin. Kamakailan lang, ang kuya ko ay nakikipag-usap kay Miss Lu tungkol sa pagpapakasal. Hindi ko siya pwedeng pahiyain. Malaki ang nangyari sa pamilya Shen. Malamang ipapadala akong muli sa ibang bansa. Ayoko nang umalis pa. Ang taglamig sa France. Sobrang lamig talaga. Kuya Tinjo. Pakiusap, tulungan mo ako. Paano kita matutulungan? Gusto kita. Bakit mo ako hinahanap, kung tulad siya ni Xing Zuya? Siguradong una ko siyang sasaktan, tapos saka ako, kaysa sa iba. Mas gugustuhin kung ako'y ikaw. At saka, tulad mo na may mataas na katungkulan, dapat ay hindi mabilang ang mga babae sa paligid mo. Dapat wala kang prinsipyo ng pagiging tapat. Isang dagdag na ako, hindi naman ito sa iyo kawalan. Walang problema. Kung ayaw mong tulungan ako, hahanap ako ng iba. Sino ang gusto mong hanapin? Pwede akong maghanap kay Kuya Zifeng. Kanina pa sinasabi mong mas gusto mo ako. Bakit ang bilis ng pagbabago? Ang ibig kong sabihin, pahintulutan mo si Kuya Zifeng na humanap ng malinis na lalaki para sa akin. Tandaan mong sabihin sa kanya. Nahugasan niya ng maayos ang leeg niya. Maghihintay ang kuya mo para putulin ito. Ikaw naman. Iniisip mo rin ba ang kapatid ko? Hindi ko siya sasabihan. Isang hindi inaasahang pangyayari lang ito ngayon. Isipin mo na lang, na tinulungan mo ako minsan. Kung sa tingin mo ay lugi ka, babayaran kita. Mahal ako, ha? Magkano ang gusto mo? 50,000 piso. Hindi pwede, masyadong mahal. Anong ginagawa mo? Pinipilit mo ba ako? Hindi ko ginawa. Hindi ko kayang bayaran, bawasan mo nga. Tawagin mo akong kuya. Libre ako. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Bakit ayaw mo na naman? Hindi ko kailangan na mapahiya ako sa'yo. Ikaw ang may gusto sa akin. Ikaw rin ang nagsabing wala akong halaga. Maliit na prinsesa. Sobrang hirap mong pakisamahan. Mahal na Ginoo. Nakatanggap ako ng iyong tawag. Agad akong dumating. Okay lang ba ang tao? Walang masama sa tao. Masigla at puno ng buhay. Kung dumating ka pa ng kaunti pang huli. Kailangan ko ng personal na mag-alay. Tinawag mo ang doktor. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo rin naman ako tinanong. Ang tao na kumain ng pampatagal ay magiging ostrich. Bakit hindi ko pa naririnig noon? Ano ang dapat sabihin? Ano ang hindi dapat sabihin? Alam mo na. Naiintindihan, Maong. Pumunta ka kay Shushen, linawin kung sino ang gumawa nito. Oo. Kung muling gagalawin ng kapatid kong babae, hindi kita palalampasin. Hindi ko maaasahan yan. Baka isang araw, maging ika-30 kong asawa siya, maliban na lang kung patayin mo ako. Huwag, kuya. Akala ko isa kang lalaki. Hindi ko akalain na duwag ka rin. Basura. Maagang maaga pa lang, nakakainis na panaginip. Sa wakas, tahimik na. Ryu Shuangshu. Kayo, mag-isip kayo ng paraan. Ang iyong ama ay naakusahan at nakulong. Inay,
Huwag kang mag-alala, dahan-dahan mong sabihin. Noong nakaraan, inirekomenda ng iyong ama sa itaas, ang isang kapwa-miyembro, dati ay pagkakaibigan ng magkakapatid sa paaralan. Ngunit ang taong iyon, kakatuklas lang na nangurakot at mariing sinabing ikaw ang nag-utos sa kanya. Ito ay paninirang puri. Sino ang responsable sa pagdinig ng kasong ito? Parang mga tao ng pamilya Zing. Baka si Zing Zuya ang may gawa nito. Nagsalungat si kuya para sa akin. Ako ang nagpapahamak sa pamilya. Tiyak na ang pamilya Zing ito, dahil lumalakas ang alyansa ni Shenhe. Gusto nilang sukulan tayo. Huwag kayong mag-alala. Makakahanap ako ng paraan para iligtas ang tatay. Hindi, kailangan ko ring mag-isip ng paraan. Alam mo na bang pupunta ako sa iyong tunay na tatay? Tay, may nangyaring masama sa aking ninong. Maaari mo bang tulungan ako? Alam mo ba ang kalikasan ng insidenteng ito? Hindi ito basta-basta na maaari mong pakialaman, tatay. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi ko kailanman humingi sa'yo ng kahit anong bagay. Pero sa isang bagay na ito, pakiusap, pwede ba? Hindi mo naiintindihan ang mundo ng gobyerno. Hindi ito laro ng mga bata. Huwag kang magsalita ng walang kwenta at lalo na huwag makisali. Magdudulot ng problema sa pamilya Song. Alam ko na sa puso mo, walang gaanong halaga, dahil hindi ka kailanman nag-alaga sa akin. Sila ang aking kuya, ang aking amain, at ang aking amain. Sila ang nagpalaki sa akin. Sila ang nag-alaga sa akin para sa iyo. Ikaw ay may mga responsibilidad at obligasyon. May utang ka sa kanila na isang pabor. Ikaw, tatay. Ano bang ginagawa niya para makiusap? Siyempre lang, para sa hinaharap ng kanyang pamilya. Huwag kang basta-basta mang-akusa, tatay, anak na pasaway. Para mo bang tinatanong mo ang tatay mo? Lumayas ka na, tatay. Sabi ko na noon pa. Yung sampal noon. Babalikan ko rin sa'yo balang araw. Frost Sequence. Sino ang gumawa nito? Dumating na si Ginang Zing, ang komandante. Komandante Zing, ang asawa ko, si Chang Yuan, ay mas bata sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang nagawa niyang mali na nakasakit sa inyo. Pakiusap, maging maawin po kayo. Palayain niyo na si Shen. Mga maliit na bagay lang ito. Nandito rin ako para makipagkasundo. Ako'y isang matandang lalaki. Hindi na ako tatagal ng matagal. Maaga nang pumanaw ang anak ko at manugang. Natitira na lang ang isang walang kwentang apo. Ito lang ang tanging bagay na hindi ko mapakali sa puso ko. Ang iyong anak na babae at siya ay may pagmamahalan. Bakit hindi na lang silang magpakasal? Para sa pangmatagalang plano. Kahit totoo man o paninirang puri. Ipagpapalagay kong hindi ito nangyari. Komandante Zing. Yung sinasabi mong pagmamahalan, si Zing Zuya ba ang naglagay ng gamot sa akin? Halos ginahasa niya ba ako? Tumahimik ka, isang babae. Paano mo gagahasin ang dangal niya? Isang malaking usapin ang kasal, utang ng magulang. Wala kang karapatang magsalita rito. Kailan nangyari ito? Bakit hindi mo sinabi sa pamilya? Hindi siya nagtagumpay. Iniligtas ako ni Tiong Cho. Kailangan mo ring sabihin sa pamilya. Komandante Zing, sobra na ang ginagawa ng pamilya Zing. Una, pinahirapan ng apo mo si Shuangshu. Ngayon ay gusto na namang gamitin ang pangmatagalang kaligtasan para pilitin kaming ipakasal ang anak naming babae. Hindi ba? Dapat mong pag-isipan ng mabuti. Kapag napatunayan si Long Yuan, hindi na niya kailanman maitatanggi ang kanyang kasalanan. Kahit ganito pa man, hindi namin magagawa ang magbenta ng anak na babae para sa kapakanan. Ako at si Long Yuan ay hindi gagawin iyon. Babalik na lang si Commander Zing. Salamat, tita. Walang anuman. Ikaw ang pinalaki ko. Ikaw ang tunay kong anak na babae. Pinalaki kita na parang isang bulaklak kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan ng pamilya Zing. Sila ang angkan ni Zing Zuya. Gusto rin ng palakan na kumain ng gansa. Nung bagong dating ka sa bahay, napaka-nervyuso mo. Hindi ka makatulog mag-isa sa gabi. Ako ang nagpapatulog sa'yo. Sana paggising ko. Mabalik ang oras sa panahong iyon. Frost Sequence. Hindi ka pinoprotektahan ng ninang mo. Ang pamilya Shen ay naglalabas ng balita. Hindi pwedeng magkaroon ng bahid. Kung hindi, babagsak ang buong gusali. Ikaw, ako, ikaw, ang tatay mong ninong, at ang kuya mo. Lahat ay malulunod sa laway. HMM. Naiintindihan ko na ang ninang ko. Kayo ay laging isang pamilya. Siyempre, aalagaan ko kayong mabuti. Ting Joe, pwede ba akong pumasok? Pumasok. Dumating ako para sa pamilya Shen.
bago ka pumunta sa akin. Sino pa ang hinala mo? Ang tatay ko. Hindi ba sinabi ng tatay mo kung gaano ito kahirap, kaya nga ako lumapit sa'yo? Ano ang maipapambayad mo sa akin? Wala akong kahit ano. Maliban sa sarili ko, kung ganoon, bakit tutulungan kita? Wala akong kahit anong kalamangan, at lalo pa akong may utang sa'yo. Sobrang dami na hindi ko na mabayaran. Ako lang ang meron ako, at dapat ay may konting interes ka sa akin. Nahuli mo ako. Balak mo para kay Shenyu. Ihandog mo ang sarili mo sa akin, hindi para sa kuya ko. Para ito sa ninong ko. Halikan mo ako. Hindi pa ako handa. Bakit kailangan magpanggap? Kailangan kong ialay ang aking sarili. Ayaw kong pilitin ng iba. Ting Jo, handa akong gawin ito, pero huwag na huwag ipaalam sa kapatid mo. Sumpa mo sa akin. Ako na ang iyong babae. Huwag ipaalam sa kapatid mo. Gusto mo bang gawing lihim na kasintahan ako? Talaga ba? Kung malaman ng kuya ko, hindi siya papayag. Ayokong hadlangan niya tayo. Sa pag-usad. Huling general, nakahanda na ang sasakyan para sa'yo. Sige. Saan ka pupunta? Pupunta akong magligtas ng tao. Matagal mo nang napagpasyahang tutulungan ako. Bakit ka pumayag makipagtransaksyon sa akin? Hindi naman ako isang philanthropist. Kung ang pagkain na ibinibigay sa akin ay hindi ko pa kakainin, pwede bang kanselahin ang transaksyon? Huli na ang pagsisisi ngayon. Sa hinaharap, laging nandyan. At hindi ka pwedeng makipaghalikan sa kahit anong lalaki o matulog. Kabilang ang kuya mo, kaya mo ba yan? Sang-ayon ka ba? Sinasabi ko sa'yo. Bakit ang bilis mong pumayag? Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Tawagin mo akong Kuya Ting Jo. Huwag kang magpapademanding. Kaya bukas na lang akong ililigtas si Tito Shen. Kuya Ting Jo. Maging mabait ka, maghintay ka sa bahay ni Shen. Wang Chu. Sabi nila, papalaya na ang ninong mo. Maaari ka nang makapagpahinga ng mabuti. Narinig mo na lahat. Hindi ko alam kung totoo ba ito. Ang amang ito ay mapalad. Siguradong makakaligtas siya sa panganib. Tatay. Nandito ka na sa wakas. Kuya. Xiao Jiyu. Walang anuman. Tama, sinabi niya sa akin, ayaw niyang amoy ko, nang amoy ng ibang lalaki. Ting Jo, sa pagkakataong ito, salamat sa iyo sa pagtulong sa tatay ko. Ano ang gusto mong gawin ko para magpasalamat sa iyo? Maliit na bagay lang. Hindi na kailangan. Pupunta lang ako sa hardin para magpahangin. Mag-usap na kayo, ako na ang mauna.
Lefu Store, Jackson Pain Relief Products. Xiao Jiyu. Ano ang gagawin? Ako. Pupunta ako sa kusina para tingnan kung luto na ang pagkain. Kusina. Nasa kabila ba yun? Ako. Natuwa ako at nalito. Ting Joge. Salamat sa ginawa mo ngayon. Mula ngayon, gagawin ko ang nararapat. Babayaran ko ang iyong kabutihan. Kaya marami kang utang sa akin. Mas mabuti pang simulan mo ng bayaran ito. Paano ko ito babayaran? Magkaroon ng lihim na relasyon. Pwede bang huwag kang gumamit ng ganitong kakaibang salita? Bakit kakaiba? Hindi ka naman tahimik na gumagawa. Parang may tinatangkang nakawan. Ako ay nag-iingat lang. Ako ay maingat na kumikilos. Maaari na tayong magsimula. Maaari bang magtaksil ng maingat? Hindi pwede ngayon. Kailan pwede? Hindi maginhawa sa bahay ni Shen. Hintayin mong wala ako sa bahay isang araw. Pwede na yun. HMM. Nakipaghalikan ka ba sa ibang lalaki? Nakipaghalikan ka ba? Bakit mo tinatanong yan? Bakit hindi ko pwedeng itanong? Marami na akong naging boyfriend. Siyempre, nakipaghalikan na ako. Ilang beses, sabihin mo sa akin. Sino ba ang magbibilang nito? Hindi na mabilang. Mukhang marami na siyang karanasan. Bakit kaya kanina sa bahay ko, hindi niya naipakita? Siguro masyado akong kinakabahan. Sige. Master ng halik. Ayaw mo ba? Maaari ba kitang tanungin muli? Ano? Ganyan lang. Pangit ang halik mo. Ganyan ang halik ng mga Pranses. Mukhang marami kang nahalik na Pranses. HMM. Ang dami-dami na nang nagturo sa iyo ng paghalik pero hindi mo pa rin natutunan. Mas mabuti pang alisin mo na sila agad. Kuya Tinjo, may konting bagay pa ako. Aalis na muna ako. Ngayon mo lang naisip na baka makita ka ng kuya mo. Medyo late na ba yon? Kung papayagan mo akong umalis ngayon, hindi pa huli. Nakita na tayo. Magkakaroon tayo ng isang maliwanag at tapat na relasyon. Hindi ba't mas nakakakilig yon? Bakit naman? Sang-ayon ka na nga na itago ito para sa akin. Bakit ka pa ganyan? Sang-ayon akong itago ito para sa iyo. Pero nalaman na ng iba. Wala na akong kinalaman doon. Ikaw, ano ba ako? Walang kumot na hindi tinatablan ng hangin sa mundong ito. Sadyang gustong sumilip ang tao. Munting prinsesa. Kailangan mong itago ng maayos ang sarili mo. Hindi ba mahahalata ni kuya? Si Xiao Jiyu. Bakit ka parang kinakabahan? Wala naman ah. Saan ako kinakabahan? Kamusta na ang luto? Oh, malapit na itong matapos. Kuya, kakapasok mo lang sa kwarto. May napansin ka bang anuman? Anong? Wala naman. Nawala ang isang hako ko. Tulungan mo akong hanapin. Kalat-kalat ka. Ay, tama. Bukas o sa makalawa, babalik na siya sa kanyang posisyon. Ang ibig sabihin nito ay, magpapagawa ng isang salo-salo sa bahay, para sa swerte. Sige, tutulungan ko ng maayos ang paghahanda. Xiao Jiyu. May sasabihin ka pa ba sa kuya? Wala na po. May kailangan pa ba si kuya? Ang ibig sabihin ng kuya, ay sana kahit lumaki si Xiao Jiyu, ay wala siyang itinatagong lihim sa akin. Syempre naman. Pangarap ng kuya ay pangarap din ni Xiao Jiyu. Sa huli, magkapatid lang kami ni kuya. Pero bakit? Ayaw ko pa rin, makita niya ang tungkol sa akin at kay Yiting Zhou, kung hindi kami magkasintahan. Kundi normal na magkarelasyon.
Gusto ko bang malaman ng kuya ko? Xiao Jiyu. Kung ayaw kong maging basta kuya mo lang. Hindi pa huli. Hindi. Hindi pa huli. Ginoo. Tulungan mo akong makipag-ayos kay Manman, na magkita sa langit. Oo. Isipin mo na lang na isang panaginip, isang pantasya. Ituring mo na lang itong natira mula sa nakaraang araw na nakita natin. Sige mga kaklase, dito na muna ang ating book sharing ngayong araw. Xiao Jiyu, kain tayo. Bakit hindi mo kasama si kuya mo? Ang kasunduan namin ni kuya naman naka-cancel. Bakit? Kuya Au. Tungkol sa pagpasok sa kulungan ni Tio Shen, hindi ako nakatulong. Talagang ikinalulungkot ko, walang anuman. Ang pamilya Zing ay kilalang mayabang sa Yancheng. Nakapagdaan na sa gulo na ito, mas lalo pang magiging komplikado ang mga bagay. Oh, tama nga, kaya nandito ka para sa akin ngayon, dahil sa kasal natin, di ba? Oo. Kaya, sumagot ka na napakakasalan mo ako. Magsimula na tayong maghiwalay ng kasunduan sa kasal. Bakit? Dahil sa pangyayaring ito, ang pamilya Shen at pamilya Zing ay hindi na magkasundo. Sino mang may kaugnayan sa pamilya Shen, ay maaaring maging target nila. Ayokong maging pabigat sa iyo. Pinatwiran niya sa akin ng aming kasunduan, bukod sa ayaw niyang maging pabigat sa akin. Ang pangunahing dahilan ay dahil hindi niya ako gusto. Pero, sinasabi ko sa iba na hindi ako interesado sa kanya. Huwag mo akong sirain, ha? Sa totoo lang, naayos na ang tungkol sa amang tagapag-alaga. Maari pa ring ituloy ang inyong kasunduan sa kasal. Alam mo, sobrang naiingihan ko ang romantikong pagmamahalan ng mga magulang ko, hindi yung kasal na pinipilit lang. Alam mo ba, Xiao Jiyu, sa paningin ng kuya mo, maliban sa'yo, walang pinagkaiba ang ibang babae. Pagmamahal ng kuya, nagbigay sa akin ng lakas para mabuhay ng maayos, pero sa akin, dapat ay isang pagkakaibigan lang ang nararamdaman niya. Sana'y makahanap ka ng mas magandang kapiling na lalaki. Salamat. Kaya mula ngayon, hindi na tayo magkaaway sa pag-ibig, magkaibigan na tayo. Parang hindi pa naman talaga tayo magkaibigan, no? Kahit ano pa man. Sabi nga nila, sa pagkawala, may darating na kapalit na wala sa akin ng isang fiancé. Nakuha ko naman ng isang mabuting kaibigan. Ganito ba ka-dominante ang mga tagahina pamilya ninyo? Ano? Wala naman. Ganito na ang oras. Hindi pa ako tinatawagan ni Kuya Tinjo. Nalimutan na ba niya ako? Hindi na ba niya kailangan ng utang na loob ko? Tahanan ni Ginoong Shen. Sino po ito? Ako. Kuya Joe. May kailangan ka ba? Ano sa tingin mo? Ay, kalimutan mo na. Kailangang tuparin ang mga obligasyon ng mga kasintahan sooner or later. Mas mabuti pang mamatay na lang at muling ipanganak. Saan tayo? Saan tayo magkikita? Punta ka sa akin. Bakit ka pupunta sa akin? Bakit ka nandyan sa tabi ni Zifeng? Bakit mo ako tinawagan? Inutusan ko siyang dalhin ako. Ano ang kaibahan doon? Narinig na niya iyon. Hindi ka ba masyadong duwag? May lihim ka palang relasyon. Uminom ako, kaya sunduin mo ako. Nandito rin si Kuya Zifeng. Gabi na, takot ka pa rin makita ng tao. Ilang taon ka nang tumatakas sa presinto. Umalis na ba sila ni Kuya Zifeng? Bakit mo sila tinatanong? Tinanong ko lang. Konting inom lang. Tingnan mo, humula ba ang mukha ko? Pinapadala niya ako para dalhin, para mapalakas ang katawan mo. Salamat sa personal na pagpunta ni Yuj. Pero hindi rin ako sigurado kung kailangan ko pang magpasuso.
Kung kailangan ko pa bang magpasuso, palaging alagaan mong mabuti ang iyong kalusugan. Tayo ay magkaibigan, ikaw ay malaking utang na loob sa pamilya Shen. Huwag kang mag-alala. Tama ka. Kahit na hindi ko magamit, magagamit pa rin ito ng pamilya ko. Ito. Siguro iniwan ito ng kuting. May nangyayari sa'yo nakita mo pa talaga ito. Bihira ka ring may babae sa tabi mo. Hindi mo mapigilan ang damdamin. Unang pag-ibig. Pasensya na. Unang pag-ibig. Kailangan niyang magsinungaling ng medyo kapanipaniwala, di ba? Bakit hindi niya siya tinawag palabas? Gusto kong makilala siya. Hindi pa nga niya naalis yung balat ng sibuyas hanggang sa gitna Mag-alala ka lang. Darating ang tamang panahon. Siguradong magbibigay kami sa inyo ng isang sorpresa. Sige na nga, baka matakot ang pusa mo, at may niluto pa kami para kay Xiao Jiu sa bahay. Ang late na niya, hindi pa rin siya uuwi. Hindi pa. Hihintayin ko siya, kahit gaano pa katagal. Nabaliw ka ba? Alam mong hindi papasok ang kuya ko, tapos inimbitahan mo pa siya. Paano mo nasabi na hindi siya papasok? Gentleman ang kuya ko, hindi niya gagawin ang ganitong bastos na bagay. Gentleman ang kuya mo. Kaya ako ang nangaagaw sa magandang dalaga, isang gangster. Siyempre hindi. Alam kong nagbibiro ka lang. Pakiusap, sa susunod, huwag ka nang mangamba ng ganito. Sige ba? Ipagpatuloy mong halikan ako. Kuya Tingjo, narinig mo rin. Hinihintay ako ng kuya ko na umuwi, kaya bukas mo na lang ako ayusin ng mabuti. Ang bango naman. Anong niluto ng kuya? Ang paborito mong sopas na manok na malagkit ang bigas. Inumin mo habang mainit pa. Salamat, kuya. Xiao Jiu. Bakit parang? Yung lipstick mo, yan, hindi na katulad kanina umalis ka. Yung bagong lipstick ko. Maganda ba ang kulay? Maganda. Masaya ka ba sa labas ngayon? Oo, masaya. May bagong kaibigan ako. Oh. Kanino ang anak na babae siya? Karaniwang tao lang siya. Ang pangalan niya, tawagin mo siyang Tinting. Ting. Magandang pangalan. Masaya ka ba kapag kasama siya? O masaya ka kapag kasama ang kuya? Pareho silang masaya. Basta't masaya, ayos na iyon. Walang napansin ng kuya, di ba? Kuya, nakainom na ako. Uuwi muna ako para magpahinga. Xiao Jiu. Si Xiao Jiu. Anong nangyari? Nagde-date ba kayo? Magandang gabi. Magandang gabi. Dahan-dahan akong umalis. Tulad ng dahan-dahan kong pagdating. Dahan-dahan akong kumaway. Palom sa ulap sa kanluran. Yung ginto sa tabi ng ilog. Parang bagong ikakasal sa dapit hapon. Ang ningning sa tubig. Nananambahan sa puso ko. Sa malambot na putik. Bakit siya nandito? Hindi ba siya si Xiao Shuaiyi? Hindi ba? Dumating na naman siya para hulihin tayo. Pakiusap, mga kaklase, umalis muna kayo dito. May kailangan lang gawin ng aming young marshal. Bakit pa pumunta dito? Sabi mo kahapon na hahanap ka sa akin ngayon. Ngunit hindi ka naman dumating, kaya ako na lang ang magpapakamatapang. Personal akong pupunta sa'yo. Nandito ka ba? Oo naman, hindi naman bawal. Pupunta na lang ako mamaya sa'yo. Ang dami ng tao dito sa school. Umalis ka muna. Pero hindi na ako makapaghintay. Baka maaga pa rin ako dumating. Ngayon din. Pero kailangan ko patulungan si Shuyang. Sa mga bagay ng book club, ang pinakamahalaga mong gawin ngayon ay magpasalamat.
Paano nasaktan ni Xiao Jiyu ang kuya ko? Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan ko siyang tulungan. Ang bilis naman. Ang tapang mo kanina, maraming tao sa paaralan, pwedeng mahuli ka kahit kailan. Ang galing mo talaga. So sa'yo pala, hindi lang oras ang tingnan sa pagbalik ng utang, kailangan pa ng tamang pagkakataon. Gagawin ko na ang pagbalik ng utang ngayon din. Gusto mo bang uminom ng tubig? Ayaw ko. Eh ikaw? Ano ako? Wala naman. Bakit hindi mo ako tinanong kung gusto ko? Kung gusto mo, kunin mo. Eh gusto mo ba ako? Ayaw ko. Magsalita ulit. Hitting Joe. Anong nangyari? Xiao Jiyu, nandito na ako para iligtas ka. Pinsan, sabihin mo ng maayos kung anong problema. Huwag mong saktan si Xiao Jiyu. Buksan mo ang pinto. Kung hindi ka magbubukas, tatawag na ako ng tao para pumasok. Tanga. Buksan mo ang pinto. Kung hindi ka magbubukas ng pinto, dadalhin ko na ang tao para pumasok. Siguradong nakita ni Manman na dinala mo ako pabalik. Pupunta ako para kausapin siya. Ano ang pwedeng pag-usapan? Mas madali pang putulin ang dila niya. SHH, pinsan mo siya. Kung hindi siya pinsan ko, hindi na siya nabuhay hanggang ngayon. Magtago ka muna, bilisan mo. Bakit ka nandito, Man? Hindi ka ba nasaktan ng kuya ko? Hindi. Si Kuya Tingjo ay pumunta dito para makipag-usap sa akin tungkol sa isang bagay. Hindi naman pwedeng maging bastos sa usapan. Dadalhin ka na niya. Hindi pwede. Kailangan ko siyang kausapin. Yung siya, kakalabas lang ng tao. Dito na lang ako maghihintay sa kanya. Kakatapos lang niyang tawagin ng tao. Dito na lang ako maghihintay sa kanya. Huwag kang matakot. Sisiguraduhin kong poprotektahan kita. Man. Sa totoo lang, Kuya Tingjo, wala rin siyang balak na gawin sa akin. Hindi mo kailangang gawin iyon. Bakit pula ang mukha mo? Pula ba talaga? Sigurado akong may lagnat ka. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Wala talaga akong lagnat. Ayos lang ako. Binibini. Pinapapunta ng iyong ina ang isang tao para sunduin ka pa uwi. Anong nangyari? Kailangan ko pang dalhin si Xiao Jiyu sa ospital. Si Xiao Jiyu. Sige, mauuna na ako. Kung hindi ka komportable, kailangan mong magpatingin sa doktor. Okay, HMM. Tingjoge. Nakakagulat. Paano nawala ang tao nang walang dahilan? Laging napuputol ang kasiyahan, masama ito sa katawan. Kailangan mong maging responsable sa akin. Sa ngayon, wala nang ibang tao. Wala nang makakaistorbo sa atin. Bakit hindi mo ako hinalikan? Ayaw mo bang humalik? Kulang ka sa galing sa halik, parang ang galing-galing mo naman. Kung ganyan lang naman kabagsak, bakit hindi na lang tayo huminto? Pwede bang isara ang kurtina? Natatakot ako sa dilim.
Nagawa mo na ba ito dati? Nagawa ko na. Sino ang kasama ko noon? Dating boyfriend. Ah. Gusto niya ba makasama siya? O gusto niya ako? Sino ba ang mas magaling, siya o ako? Ang konti pa, ay. Matulog ka na, may kailangan pa akong gawin. Sa kama, kubusin mo ako. Hindi ko naman kilala yung nasa ilalim ng kama, kahapon ba? Hindi mo ba naasikaso yung prinsesa? Ano bang iniisip ko? Relasyong hindi dapat malaman ng iba. Ano bang masarap balikan dito? Ang ganitong relasyon natin, kailangang may hangganan, di ba? Maliit na prinsesa, hindi ba tinuruan ka ng kapatid mo? Dapat malinaw ang mga kondisyon, bago ang kasunduan. Kailangan ba akong patuloy na magtago? Dahil ito ang iyong unang pagkakataon, sino ang unang beses? Ako ang unang beses, di ba? Sinasabi ko lang na ito ang unang transaksyon, anong iniisip mo? Siyempre, ang sinasabi ko ay transaksyon din. 1 taon. Kung sa loob ng 1 taon mapapagod ako sa iyo, tapos na tayo. Sabi mo 1 taon lang, ang kondisyon ay kailangan mo akong maumay. Eh kung mauna akong makapagpaumay sa iyo, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong umalis? Bago ka makipagpataasan ng presyo sa akin, hayaan mo munang tingnan ko. Kung ano pa ang maiaalok mo sa akin. Parang wala akong sinabi. Halika, kain tayo. Hindi ko inakala na may ganito pa siya. Tutulungan kita. Hello, ako ang fiancé ni Ting Joe. Sino ka ba? Dapat ko bang sabihin sa kanya na ako ang karelasyon ni Hee Ting Joe? Kumusta? MS, Mu, Song Shuang Shu. Matagal ko nang nahulaan na may isang babae na nasa puso ko, at siya nga iyon. Maganda ang pamaypay ni Ginang. Mo. Ito ba? Ibinigay ito sa akin ni Ting Joe. Noong bata siya at ang kanyang ina ay kanidnap ng mga tulisan. Naitanim ang ugat ng sakit sa puso, kailangan may ingay sa tabi niya kapag natutulog, para makatulog siya. Ang ingay ng fan na umiikot ang bagay na bagay sa kanya. Hindi niya kailanman sinabi sa akin ang mga ito. Ting Joe. Halika, uminom ng sabaw. Siya, Joe, hindi na kita aabalahin sa usapan niyo. Uuwi na muna ako. Tapos na ang sabaw, ikaw naman. Tikman mo, ako ang gumawa, mas masarap. Paano mo may kukumpara? Ang sarap,
Salamat, Kuya Tinjo. Sabi ko, maliit na prinsesa, gusto mo bang pasabitin kita, para mag-alaw-galaw ka, para mailabas mo ang mga saloobin mo? Alam ko na matalas ang paningin ni Kuya Tinjo. Pero hindi talaga ako masaya. Song Shuangshu. Kailangan mo akong kausapin para mapalambot kita. Pwede bang huwag ka munang maghanap ng magiging asawa, bago mo ako hanapin? Sana hindi sa parehong araw. Paano ko ba alam, isang taong wala pang kahit anong ugnayan, kailan naging magiging asawa ko na siya? Sino ba ang nakakaalam? Anong ginawa mo na nagkaroon ng maling akala ang iba? Hindi. Hindi patas ang hukuman. Ako ay walang kasalanan, pero pinapasinungalingan nila ang aking puri. Kung ganito. Sige, kumain ka. Bakit kita kakainin? Nainis ka ba? Hindi ako nagselos, naiinis lang talaga ako. Alam ko na ang mga taong katulad mo, hindi lang iisa ang asawa mo. Pero pakiisip naman sa aking kalagayan, kung ako naman ay may iba, tapos lalapit sa'yo, hindi ka ba may inis? Paano mo nalaman na siya ang babae ko? Hindi ito ang mahalaga. Ano ang mahalaga? Hindi mo ba alam? Alam mo naman. Mas alam mo pa nga kaysa sa iba, kaya nung una palang hinanap mo na ako, hindi ka pumayag, na makipag-ugnayan ako sa ibang lalaki. May kailangan ako sa iyo, kaya kailangan mong hilingin sa akin na maging malinis. Ngunit hindi ko kayang pigilan ka. Ngunit umaasa ako na, sa pinakamababa ay igagalang mo ako ng kaunti. Hindi naman ako. Bakit ka tumatawa? Hindi ka naman kung sino para magsalita ng ganyan. Ako. Sige na. Hindi mo naman sinabi sa akin. Paano mo malalaman kung kaya kitang kontrolin? Hindi mo naman sinabi. Pero pwede na ba kitang kontrolin? Subukan mo lang, paano mo malalaman kung hindi mo kaya? Gagawin kitang kagatin, pero hindi kita kakainin. Sige na lang ganito, tatatakan ko sa katawan ko, isusulat ko lang. Para kay Song Shuangshu lang, okay ba? May sakit ka ba? Hindi ako natulog kasama niya, at bukod sa'yo, wala nang iba pa. Hindi ako nakipagrelasyon sa ibang babae. Hindi lang ako nagsasalita tungkol sa ngayon lang. Nakikipagtalik ka sa iba. Gusto mong may tao na nagpapahangin sa'yo. Bakit ka pa pumunta sa akin? Hindi ka rin natulog dati sa akin. Sino ba ang maniniwala sa'yo? Sige na, wala na akong pakialam. Walang masyadong problema. Sinasabi ko sa'yo, matagal na siyang nahuhumaling sa ganda ko. Nakakatakot. Princess, protektahan mo ako. Xiao Jiyu. Kailan ka nakipag-ugnayan sa kuya ko? Hindi ka ba magsasalita ng kahit ano? Kung hindi ka magsasalita, mag-iinggi ako. Ay. Mag-usap tayo. Kaya noong huli, ang kuya ko, ay bastos na dinala kanya palabas. Hindi dahil may alitan tayo, kundi dahil gusto ninyong bumalik. Malapit na.
Kailangan mong panatilihing lihim ito. Walang ibang nakakaalam nito kundi ikaw. Wala nang iba pang nakakaalam. Sige, pangako, panatilihin kong lihim ito. Nakita ko na ang kapatid kong nag-i-interrogate ng mga kriminal. Mas marami kang alam, mas mabilis kang mamamatay. Nasa ilalim ng mata ng kapatid mo kayo, nagtatago ng lihim. Sa huli, mauuwi rin sa pagkabunyag. Kung magagawa mong itago ang relasyon nila ni Dong sa loob ng 1 taon, marahil ay mapapanatili mong lihim ito. Talagang masama ang kuya ko. Pero Xiao Jiu, kung malaman niya ang tungkol dito, isinakripisyo mo ang sarili mo para sa pamilya Shen. Malulungkot ang kuya mo. Hindi ko pwedeng hayaan na malaman ito ng kuya ko. Man. Alam mo ba kung ano ang ayaw ng pinsan mo, sa mga tao o mga bagay? Bakit mo tinatanong yan? Gusto ko lang malaman. Makipag-ugnayan ng maayos sa pinsan mo. Ayon sa pagkakaalam ko, kahit na hindi predictable ang mood ng pinsan ko, pero ayaw niya yung mga babaeng sobrang magpakita ng interes sa kanya, na parang walang tigil. Oh, hindi niya gusto ang kulay purple. Ayaw kumain ng carrot. Ayaw. Lumabas ka. Anong ginagawa mo? Pinanggako ko na kay Xiao Jiu na mananatiling lihim ito. Huwag mo akong takutin. Dali, pumalis ka na. Ngayon ay natuklasan ni Manman ang ating relasyon. Sino kaya ito? Mas mabuti pang matapos na kami niyan ng mas maaga. Pero hindi ko alam, kailan kaya siya magsasawa. Sa ngayon, mukhang nasisiyahan pa siya. Ngayon, ikaw ang nandito. Ang aktibo mo. Ayaw mo ba? Anong mga balak mo sa isip mo? Siyempre para mapagod ka sa akin ng mas maaga. Hindi ba sinabi ni Manman na ayaw niya ng mga masigasig na babae? Salamat sa inyong lahat. Ito ang salo-salo para sa pagbabalik ng aking asawa, si Ginoong Shen, tapat at maliwanag. Alam ko talagang magiging maayos siya. Oo nga, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyo. Walang anuman. Ginoong He. Shuangshu, tingnan mo, busy ang ninang mo. Tulungan mo siyang salubungin si Tingzhou. Sa huli, siya rin ang malaking tulong sa amin, ng pamilya namin. Kung sakaling mapansin ng iba ang kahinaan, natatakot ako na hindi magiging maayos ang pagtanggap. Mas magpapadala na lang ako sa kapatid ko. Mabuti na rin. Ikaw na lang ang pumunta. Kailan ka pa nagsimulang maglaro ng folding pan? Ito ba? Isang regalo. Hindi ba ito yung binigay niya sa akin? Hayaan mong subukan ko muna. Ako na ang maglaro. Magpa-practice lang naman ako. Okay lang. Tumayo ka na. Tingzhou, ikaw rin ay isa sa mga pangunahing tauhan ng salo-salo ngayon. Kailangan mong maging prinsesita. Kailangan mo pang alalayan ng kuya mo habang naglalakad. Dala ba niya ang bote ng gatas mo? Kumain ka ng prutas. Ginoong Shen, magandang pagkakataon na makilala ka. May bahagi ba ako sa prutas? Nakasulat ang pangalan ko sa loob. Kung bubuksan niya ito, tapos na ang lahat. Tingzhou, gusto mo ba ng prutas? Hindi ako mahilig sa maasim. Tama nga si Manman sa sinabi niya. Ito ang paboritong prutas niya. Subukan mo nga. Dati ayaw ko.
Ngayon, ang sarap pala. Kaya kain ka pa. Naiisip na mabaliw ang nanay ko sa manugang. Kahit anong talaan ng kasal ay sinisira niya. Bakit? Siya nga. Gusto mong pagsamahin kami ni Shuangshun na babae. Bakit? Siya kasi. Gusto mong pagsamahin kami ni Shuangshun na babae. Hindi. Anong klaseng mga ekspresyon nyo dyan? Siguro hindi ka na pinapansin ng nanay mo. Gusto mong gamitin ang espada ni Shenfeng para saktan ka. Bakit mo ako sinabog ng buhangin? Sa lahat ng tao dito, ako ang pinakagwapo, pinakamagandang lalaki at may karisma, pinakakarapat dapat na pagkatiwalaan. Kailangang magduda pa ba? Sabi mo, Yuge, tama ba? Hindi ka ba nagsusuri sa salamin? Shuangshu, anong tinatawanan mo? Sa lahat ng narito, kung pipili ka ng isa, sino ang pipiliin mo? Manman. Pipiliin ko si Manman. Si Xiao Jiyu ay may magandang panlasa. Hindi pwedeng mandaya gamit ang talino. Bukod sa kanya, nandyan pa si Yuge. Lahat ng lalaki sa mundo ay nawala na. Tanging ako at si He Xiaoshuai na lang ang natira. Kailangan kang pumili ngayon. Sino ang pipiliin mo? Hindi naman ako ang pipili. Lahat ng lalaki ay nawala na. Pero may 800 milyong babae pa. Hindi ko makuha. Ginoo, pakisindihan ako. Tingnan mo ang epekto, King Joe. Pakiusap, huwag mong sabihin. Sino ang tinatawag mong Ginoo? Ikaw. Ang pamilya namin ay 9 na henerasyon na nag-iisa. Kung magpuputol ka ng manggas, huwag akong isama. Prinsesa si Xiao Jiyu. Samahan mo akong maglaro ng baraha at magpahinga. Ako, hindi masyadong maganda ang pakiramdam ko ngayon. Baka, Xiao Jiyu, mukhang hindi maganda ang itsura mo. Baka gusto mong lumabas at magpahinga. Sobrang init ng panahon ngayon. Normal lang na ayaw ng prinsesa na lumabas. Gusto mo ba akong pupukin? Kawalang hiyang, may lakas ng loob mong manghimasok sa akin. Dahil kung ako at si Tingzhou ay hindi pwedeng mawala si Xiao Jiyu, mas mainam na maglaban tayo. Anak, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko inasahan. Ikaw na kuya, kailan naging ganito kalakas ang pagmamayari sa nakababatang kapatid? Nasa labas lang ba? Saan siya pumunta? Sa tingin ko, mas mabuti pang huwag na lang. Mas mabuti pa bang ano? Kaysa sa anuman, shooting skills. Maganda. Kuya. Kuya Tingzhou. Xiao Jiyu. Hindi mo pa ba kilala silang dalawa? Isa ay tapat sa loob at labas. Isa naman ay matatag sa kanyang pagkatao. Kapag nagdesisyon na sila, kahit 10 baka, di na sila mapipigilan. Talagang kakaiba ang langit. Parang bata rin. Oo nga. Pero sa tingin mo ba? Ngayon, nakikita ko si kuya ko. Para siyang nakikita ko dati sa'yo. Ibig sabihin lang nito ay, na hindi pwedeng mangyari na si kuya ay hindi rin mahal ka. No, niyaya niya ako. Ganyan lang ang laro. Ang tanga naman nito. Gusto mong paano maglalaro? Ito. Kung ikaw at ako ay buhay pa. Tapos na tayo ngayon. Kaya mo bang gawin iyon? Sobrang labis naman ito. Walang dahilan para dito. Kaya ba ito? Kuya, huwag kang pumayag sa kanya. Viewer, kalma ka lang. Jiho, huwag kang matakot. Okay lang si kuya. Kuya. Sino ang mauuna? Pupunta na ako. Kuya.
kuya. Ayos lang. Sumuko na ako. Ipapasa ko na sa'yo. Ako kasi. Hindi kailanman naghihintay sa taong pinapayagan ng kuya. Tungkol sa mga bagay na gusto ko. Palagi akong kailangang makipaglaban. Palagi kong ginagawa. Na kailangang ipaglaban. Kiting joke. Muling nanakaw. Aaminin ko, nasa lakas ng loob at tapang, hindi ako kasing galing mo. Pero naisip mo ba ang mga magiging kahihinatnan? Naniniwala lang ako na kung nakalaan sa kapalaran, darating din ito. Marahil wala kang mas mahalaga pa kaysa sa buhay. Pero meron ako. Nabaliw ang maliit na prinsesa. Nasiyahan ka pa ba sa akin bilang kaibigan sa laro? Isa kang baliw. Sandali lang, huwag mag-alala, hindi rin naman ganito lagi ang sitwasyon ko, isang araw o 2 araw na ito. Talagang matapang ka. Hindi ka nagsasawa, Ginoo, magaling ka at matapang. Hindi ka ba natatakot sa 3? Gusto mo ba akong saktan ng 3? Syempre hindi. Paano naman ang kuya mo? Sana kayong dalawa ay ligtas kung sakaling ako at ang kuya mo ay mapipilitan na pumili ng isa. Anong ginagawa mo? Sabihin mo sa akin ang sagot. Ginoo Yi Xiaoshuai. Hindi para. Huwag na lang, pumayag ka sa akin. Isang hiling lang. Ano? Lumayas ka sa pamilya ni Shen. Ganyang kahirap na hiling, talaga. Alam ko na may paraan ka dyan, ako. Nakapag-isip ka na ba? Ako na. Pero huwag mong kalimutan ng ating 1 taon na kasunduan. Walang problema. Bakit ko pa siya sinang-ayunan? Niloko siya ni Bo. Niloko rin ako. Frostshow, halika na. Tumulong ka naman sa aking ninang magbigay ng opinyon. Ito ay mga babae na sumali noong nakaraang panahon, sa kasiyahan ng aking amang matalik na nagbalik sa trabaho. Noong nakaraan, ang iyong kuya ay pabibo, at nakipaghiwalay kay Manman, pero siya ay nasa tamang edad na para magpakasal, kaya't ang aking ninang ay patuloy na naghahanap ng bagong mapapangasawa para sa kanya. Maganda ang ugali ni Ginang. Jow, maganda rin siya. Talagang maganda. Balitaan mo ako, papasalubungin natin siya kay Ayu. Bakit ngayon ko lang narinig na mag-aasawa na ang kuya? Hindi na ako masasaktan ngayon. Kahit kailan, balak niyang mag-asawa, di ba? Mukhang ganon. Panahon na para magpaalam ng marangal. Magkakasama na tayong magsimula ng bagong buhay. Gusto kong lumipat sa sarili kong bahay, Ninang. Anong nangyari? Hindi ka ba masaya sa bahay? Hindi.
Nung lumaki na ako, gusto ko nang maging independent. At saka, sa grupo ni Shuyang Reading Club, kailangan pa rin nila ng alaga ko. Mas maginhawa kung titira ako sa labas. Kung gayon, nasa sa iyo na ang desisyon. Iginagalang ko ang pagpili mo, nanay na pinalaki ko. Ngunit dapat talagang mag-ingat sa kaligtasan. Naiintindihan. May magandang balita si Ting Joe para sa'yo. Siyempre, nasisiyahan ang tatay mo sa akin. Marahil sa susunod na panahon, maaari na tayong magpakasal. Huwag nang mangarap sa gitna ng liwanag ng araw. At mayroon pang, huwag mo nang dalhin yung sirang pamaypay na yan, sa harap ko. Hindi ka ba laging nahihirapang matulog? Ang pamaypay na ito, ay espesyal kong inihanda para sa'yo. Inihanda para sa akin. Bakit naman sa ibabaw nito? Amoy-amoy ko ang baho ni Zing Zuya. Ano ang ibig mong sabihin nito? Ang pamilya He at pamilya Zing ay hindi magkasundo. Alam ng lahat sa Yancheng. Kaya kailangan mong pumili ng panig. Tinutulungan ka ni Zing Zuya na makalapit sa pamilya He. Ano ang ipinangako mo sa kanya? Ayaw kong malaman. Ting Joe, ganyan ka sa akin. Lahat ng ito ay dahil sa si Song Shuangshu na babae. Siguro, hindi ko papayag ang makaramdam siya ng maganda. Ay, may lakas pa siyang magalit sa akin. Pero pinapasok kita sa paningin ng pamilya He. May pagkakataon kang makipagkita kay He Ting Joe. Sabi mo, bakit ang hina-hina mo naman? Malapit na nating makamit ang tagumpay, pero ang kondisyon ay, kailangan mong tulungan akong alisin ang isang tao. Sino? Si Song Shuangshu. Anong galit niya sa'yo? Hindi mo pa ba alam? Si Song Shuangshu ay kasintahan ni Ting Joe. Kaya pala hindi siya sumusunod sa akin. Mukhang may ibang may-ari na pala. Basta nandyan siya. Wala akong pagkakataon na makapasok sa bahay ng He. Kapag wala na siya, doon lang ako mamahalin ni Ting Joe. Sa mga panahong iyon, lahat ng impormasyon ng pamilya He, sasabihin ko sa iyo. Natapos na. Zing Zuya. Kahit gaano kalakas ang puwersa ng pamilya Zing, hindi pa rin nila ako kayang kontrolin. Isa lang akong tulay para mapang-asawa ko si Ting Joe. Kapag naging misis na ako ng pamilya He, hindi ko siya isusuko. At mayroon pa akong oras para mahalin niya ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang balak mo. Akala mo ba ang gusto ko ay impormasyon tungkol sa pamilya He? Ang kailangan ko ay ang kahinaan ni He Ting Joe at ang kanyang buhay. Paano magiging mas mabuti ang kapaligiran ni Xiao Jiu kaysa sa bahay? Bumalik ka na lang sa kuya. Kuya, gusto kong tumira mag-isa. Pareho lang din namang maginhawa sa bahay. Kahit na gusto mong ipagpatuloy ang book club, pwede naman akong sunduin araw-araw sa kotse. Sobrang abala na yun sa'yo. Ang takot ko lang ay abala ako. O baka naman nakakaabala ako sa iba. Ang ibig sabihin ng kuya, kahit gaano ka abala sa bahay, aalagaan ka pa rin niya, pero sa labas. Hindi kasing halaga ng pamilya ang mga estranghero. Kuya, nakalimutan mo na ba, na nag-iisa ako sa ibang bansa ng maraming taon. Matagal na akong hindi nabulaklak sa greenhouse. Kung ganun, susuportahan kita, kuya, Pero tandaan mong madalas kang bumalik sa bahay, ako. Na kami ng mga magulang mo ay miss na miss ka, Ako. May problema ba? Ting Joe, saan ka pupunta? Kailan ka pupunta sa akin? Bakit ka naging interesado? Nanguhula lang ako, napupunta ka sa lugar na iyon, na pinuntahan ko kanina. Pumunta sa bahay ng kaibigan. Anong magagawa ko? Sabi nila, kaibigan, kaya't kaibigan nga. Huwag ka nang umalis. Huwag kang mag-alala.
Sa gitna ng araw, hindi ako maliligaw, at saka ang destinasyon ko. Isa lang. Paano ka nakarating dito? Nakita mo ba ang kuya ko? Gusto ko rin sanang itanong sa'yo, hindi ka ba dapat lumipat sa bahay ni Hi? Bakit dito ka na nakatira, at pinapasok mo pa ang ibang lalaki sa kwarto mo? Nakilala mo siya, hindi lang yun, nakipag-usap ka pa sa kanya, at nakipagbati ka pa. Anong sinabi mo sa kanya? Napansin niya ba? Sabi ko, pupunta ako para makipagkita sa kaibigan. Matagal ko nang napansin, tanga. Anong sinasabi mo? Maganda dito. Hindi tayo istorbohin ng kahit sino. Ang galing mo na talagang mag-enjoy. Ayaw niya ng kulay ube. Totoo pala na ayaw ko rin sa kulay lila. Magsawa ka na sa akin. Bakit hindi ka pa rin umaalis sa akin? Tapos ka na ba maglaro? Ngayon na ang pagkakataon ko. Ayaw mo ba ng kulay ube? Sa wakas, lumabas na ang buntot ng maliit na fox. Sinasadya mong alamin ang mga bagay na ayaw ko. Para lang mapagod ako sa'yo. Nakita mo na. Huwag ka nang magsayang ng oras. Noong gusto kita. Ano man ang gawin mo, gusto ko, gusto. Ako ba? Paano? Ngayon mo lang nalaman, naantig ka, di ba? Kung ganun, bakit hindi na lang natin kanselahin ang taon na ito ng kasunduan? Hindi pwede iyon. Kung hindi pwede, magpasalamat ka ng maayos. Sa totoo lang, nagregla ako ngayon. Akala ko kapag nakita mo ang damit ko, itigil ka na. Mas magiging okay ba ito? Bakit ang galing mo na? Hindi mo ba sinabi na ako lang ang babae mo, noong buhay pa ang nanay ko? Ganon din ang ginawa sa kanya ng tatay ko. Pasensya na. Walang silbi si Dawan. Kailangan niyang halikan ako. Sige, 1 minuto lang. Tapos na ang 1 minuto. Isa pang minuto. Tawag. Hindi ka pa rin nagsasawa. Hello, may isang eksperto sa ibang bansa na kayang gamutin ang sakit ni Miss Shuyang. Kasalukuyan siyang nasa Yancheng. Nahanap din namin ang isang donor ng buto na angkop kay Miss Shuyang. Miss Song, kung may oras ka, maari kang pumunta sa ospital. Sige, pupunta na ako agad. May pag-asa na si Shuyang. Kailangan kong magbihis at pumunta sa ospital.
Bumalik ka agad. Oo. Shongyi. Bumalik na siya, si Miss Song, ang batang general. Nawawala siya. Hindi ba siya pumunta sa ospital? Ngayon, puno ng tao mula kay Xingzuya ang ospital. Sabi niya, hayaan kang mag-isa na pumunta. Kung hindi ano? Kung hindi, sisirain niya ang buong ospital. Kabilang na si Miss Song. Gusto kong makita. Sino ang magtatangka na saktan ng aking tao? Ikaw ang gumawa ng gulo sa tungkol sa kaibigan ko. Alam mo ba kung gaano ako nagsumika para lang makipagkita sa'yo? Para lang makita ka. Pero sinabi ko na kay Hiting Joe, nandito ka. Naniniwala akong malapit na siyang dumating. Unang beses kong marinig na sinasabi ang pagdukot, na parang napakasariwa at kakaiba. Dahil alam mong tawa ko ni Hiting Joe, dapat maintindihan mo. Si Ginoong Zing ay matanda na. Nakasagasa siya sa pamilya He. Ibig sabihin ay nakasagasa siya, ng higit sa kalahati ng mga pamilya sa Yancheng. Sa hinaharap, wala kang magandang kapalaran. Hindi ko kayang abutin ang kanyang kapalaran. Ngunit balak kong alisin siya muna. Banihag mo ako para akitin siya dito. Nadagdag ba naman ako ng problema sa kanya? Oy, ang bilis mo naman dumating. Oy, ang bilis mo naman dumating. Oy, talagang tinutupad mo ang pangako mo ha. Nag-isa kang pumunta, mukhang mahalaga siya sa iyo ah. Ako lang ang kailangan para harapin ka. Huwag kang masyadong kampante, subukan mo nga. Mas mabilis ka ba? Hindi ba sa akin ka sumugod? Pakawalan mo siya, sige, pakawalan ko. Kumukupas ka sa harap ko. Huwag. Kaya mo bang tiisin ito? Ngayon, hindi ito tungkol sa akin, kung kaya ko bang tiisin. Ito ay tungkol sa buhay ng nakababatang si Shuangshu. Mahalaga ba ito? Tingjo, huwag. Sinasadya niyang insultuhan ka. Wala kang karapatan na magsalita dito. Lumuhad ka. Tupad sa usapan. Palayain mo siya. Hiting Joe, bakit ka ganyan katanga? Bumangon ka. Nakakatuwa talaga. Sa pagsasanay ng aso, kailangan talagang may tamang latigo. Terra. Hiting Joe, lumalaban ka pa. Hindi mo ba iniisip ang buhay mo? Hiting Joe. Sabi ko na. Mayroon akong mas mahalaga kaysa sa buhay ko ngayon. May mga baril sila. Hindi ako makapagpusta. Ako, hindi ko siya natikman. At bukod sa iyo. Wala na akong ibang babae. Hindi lang ito tungkol sa araw na ito. Sabi mo pa nga, kapag natutulog ka kasama ang iba, gusto mong may nagpapapahinga ng abaniko sa tabi. Bakit ka pa dumating sa akin? Hindi ka naman dati natutulog dito. Sa tapang, hindi ako kasing lakas mo. Pero naisip mo ba ang mga magiging resulta? Naniniwala lang ako na kung nakatakda, mangyayari talaga. Marahil wala kang mas mahalaga kaysa sa buhay. Pero ako meron. Nalaman ko na talagang may ganitong tao sa mundo na handang ibigay ang lahat para sa akin. Pasensya na,
Ako ang nagdulot ng problema sa'yo. Natatakot ka pa ba? Dati ay natatakot ako, pero hindi ko alam bakit. Nang makita kita, hindi na ako natakot. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo, pamilyar ba ang tanawin na ito? Parang ikaw at ang nanay mo. Nang nakatali kayo, ganito ang itsura ninyo. Shuangshu, Shuangshu. Sabi nila na noong time na yon, nakarinig ka ng bulong. Hindi mo narinig ang sigaw ng nanay mo. Ngayon, gusto kong pakinggan mo ulit. Anong sa tingin mo? Xing Zuye. Ting Zhouge. Mas maganda kung papakanta ka ng mas maganda, para marinig ni Ting Zhouge mo, Xing Xiao. Kung hindi, pakawalan mo muna ako. Handa akong sumama sa'yo. Noon, naging babae ako ni He Xiaoshuai, para lang maprotektahan ang pamilya Shen. Ngayon, noong araw, nagsama ang He family at Xing family sa paglaban sa mga tulisan. Si Xing Zuya ay nakikipagsabuatan sa mga tulisan. Ako at ang nanay ko ay ni Rain. Pagkatapos, lahat ay tapos na. Siyempre, gusto ng iyong ina na kapag naisip mo siya, ay mga masasayang alaala. Shuangshu, narinig ko na ikaw ay nakidnap. Sabi ko na nga ba, siguradong gusto ka ni He Xiaoshuai. Hindi ka ba sumama sa kanya? Ang lihim niyo ay talagang mahigpit. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sa totoo lang, tungkol sa kanya, hindi ito ang iniisip mo. Noong una, para mailigtas ang amang kumupkop sa akin. Naging lihim kong kasintahan siya. Ano? Naisip mo ba naman, malalaman ito ng kuya mo? Ano ang gagawin? Uuwi si Xiao Jiu kasama si kuya. Kuya, Ting Zhou, mas higit pa sa iba, naniniwala ako sa iyong pagkatao. Sige. Hindi ko kailanman inisip na tutukan mo si Xiao Jiu. Tinulungan kitang maging tapat bilang kaibigan. Mayroon ka ba? Bilang kaibigan. Wala akong anumang pagkukulang sa iyo. Ikaw ay may lihim na relasyon kay Xiao Jiu. Ginawa siyang iyong kasintahan. Paulit-ulit sa harap ko. Nakikipagtagpo sa kanya ng lihim. Naisip mo ba na kaibigan kita? Hindi mo ba ito matagal nang alam? Mas gusto ko pa kaysa sayo na, maipakita agad ang katotohanan. Maganda rin ang araw na ito. Isang magandang pagkakataon ito. Alam na ni kuya noon pa man. Hindi mo ba talaga kinagigiliwan ang ganitong saya? Sa harap ko kang niloloko. Niloloko ang lahat. Gusto mo ba ang larong ito? Bago ko sagutin ang tanong mo. May isang bagay akong gustong linawin. Ano ang posisyon mo ngayon sa pagtatanong sa akin? Bilang isang kuya o bilang isang lalaki? Xiao Jiu. Itigil mo na agad ang relasyon nyo. Pwede kong gawin na parang wala nang nangyari. Kuya. Gusto ko siya. Gusto ko siya. Oo. Gusto ko siya. Hindi. Alam ko na ikaw ang matagal ng gusto. Ikaw. Alam mo. Alam ko na. Sa totoo lang, gusto din kita. Hindi ito kapatid sa kapatid. Ito ay ang uri ng pagnanasa ng lalaki sa babae. Ikaw. Gusto mo rin ako. Napatakot ba kita? Ang nararamdaman ko lang ay magulo sa loob. Parang wala akong malinaw na naiintindihan. Ako ang nagkamali. Kuya. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo sinasabi sa akin. Dahil ang pinakamagandang relasyon natin.
ay bilang mag-ama at magkapatid. May mga panahon na hindi na mamahalin ang minamahal, pero ang pamilya ay palaging pinakamalapit, naiintindihan ko. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa akin, Xiao Jiyu. Hindi mo kailangang palaging sisihin ang sarili mo, kasalanan ko yan. Dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga, palagi kitang nagustuhan. Dapat sana ay niyayakap ko ang iyong kamay, nakatayo sa iyong tabi. Bumalik si Xiao Jiyu sa akin. Okay lang ba? Noong iniwan ako ng kuya ko, ikaw ang nagligtas sa akin at dinala sa Shen family. Binigyan mo ako ng isang tahanan. Noong panahong iyon, ikaw ang liwanag sa aking buhay. Akala ko noon na kapag ako'y nasa liwanag na iyon, ay pag-ibig na iyon. Ngunit ngayon alam ko na. Marahil ang tanging kailangan ko lang sa iyo ay isang pag-asa, isang obsesyon, sa pagitan natin. Ito ay pag-ibig na inimbento ko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ganito. Maaari rin itong maging pag-ibig, iba-iba. Eating Joe. Nandyan siya sa tuwing kailangan ko siya. Unang oras na lumitaw siya sa aking tabi. Ngayon, habang humaharap sa Zingzuya, maging siya ay nagpakumbaba at lumuhad para sa akin. Sabi niya, ako ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Maingat kong naisip muli, noong mga nakaraan, tuwing tayo ay nagkakaroon ng malapitang kontak, lagi akong kinakabahan at nahihiya. Nararamdaman ko yung ganitong kilabot, yung parang kabog na kabog ang dibdib. Siguro ito na ang tunay na pagmamahal. Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin ng pribado ang mga bagay na yan? Namumula ako sa harap ng kuya mo. Namumula ka. Asul ang araw. Tapos ka na ba magtanong? Kontento ka ba sa sagot? Kung oo, lumayo ka muna. Kung hindi ka masaya, iwas ka na rin. Kasi ngayon gusto kong halikan siya. Natakot ako na hindi mo kayanin ang ganitong eksena. Ay naku. Ayos ka lang ba? Paglabas ng kuya mo, sinimulan na niyang manakit sa akin. Yung pagmamahal mo sa akin ngayon, ganito ka na lang ba talaga mapigilan? Gusto mo bang magustuhan kita? Ano sa tingin mo, bakit ako, naglaan ng ganitong karaming oras sa'yo? Para sa anong dahilan? Tinutulungan kitang itago ito sa kapatid mo, araw-araw, para tayong nagtatago sa lahat ng dako, para sa anong dahilan? Masaya ba? Naghihintay ako na magustuhan mo ako. Naghihintay na makita ng mga mata mo ako. Ha? Eating Joe. Nagpa-party ang kuya ko at si Manman. Nahirapan si Song Leyan sa akin. Nang tulungan mo akong makaalis sa problema. Noon, gusto mo ba ako? Mas maaga pa noon. Noon iyon nang ipaglaban ko ang Flying Snow Reading Club para sa'yo. Yun ang panahon na nanawagan ako sa'yo. Mas maaga pa noon. Noong unang panahon. Kaya ako ang nagpunta sa'yo para ipakita ang damdamin ko. Hindi ba't ikaw mismo ang lumapit sa akin? Mahal. Sinasabi ko, kung ano ang iyong pagtatalaga sa sarili. Hindi ba medyo hindi tama? Sino bang lover mo ang mahilig magtampo tulad mo? At sino ang ex mong babae? Walang apelyido, meron pangalan. Yung babae na nakipag-ugnayan sa'yo, yung nakipag-sex minsan lang ay kasama na rin. Apelyido ko ay Song. Pangalan ko ay Shuangshu. Kung ayaw mong magsalita, sige na lang. Ano ang gusto mong marinig mula sa akin? Hindi ako kailanman natulog sa ibang babae, bago kita makasama. Isa pa akong dalisay na lalaki. Huwag kang magpanggap. Hindi mo ba nakita ang guhit ng butiki? Ay. Naniniwala ka na, di ba? HMM. Sige na nga. Sige na nga. Kaya, kailan mo ako bibigyan ng pangalan? Dahil nalaman na ng kuya ko, ang relasyon natin. Hindi na tayo magiging lihim na magkasintahan. Parang ganoon. Magkasintahan na tayo. Mas tama yan. Kung aalis ako kasama si kuya, iiwan mo ba ako? Siyempre hindi. Dahil ako ay nandito para agawin ang pag-ibig.
Naway ang bawat babae ay makapag-antay.